Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Wala tayong shoutout ngayon mga kaibigan kasi wala namang nagpa-shoutout sa atin, pero okay lang yun kasi doon sa shoutout po doon ako na-enjoy mga kaibigan. Kaya bago tayo mag-umpisa sa ating pag-usapan ngayon mga kaibigan ay ano po, kasi may nagtanong sa akin na hanggang kailan po ba magbigay ng ano daw, wow manok kaibigan. Yung wow manok po ay yun ho ang tinatawag na probiotic at prebiotic ano po, napaka-effective yun sa sisiyo. Hanggang kailan daw magbigay mga kaibigan? Ako naman sa akin po ay hanggang 3 months lang po kasi medyo mahal din. Kasi yung manok pagdating ng 3 months old mga kaibigan, medyo matibay-tibay na rin yun. Parang mag-survive na talaga sila mga kaibigan hanggang paglaki po. Kaya sa akin hanggang 3 months lang po. Pero minsan mga kaibigan, pag may pambili naman tayo, pabuti natin ng 4 months po, mas maganda. Pero mas maganda mga kaibigan kung may ano ka naman, may budget ka naman, hanggang 5 months pwede yun mga kaibigan. Medyo mahal lang mga kaibigan kasi ang isang sachet nun ay 35 pesos po. Medyo okay na sa akin yun mga kaibigan. 3 to 4 months po pwede na yun kasi medyo mahal din. Pero talagang ma-assure ko sa inyo mga kaibigan na talagang ang manok po ay mahirap magkasakit itong probiotic po. Kaya sa akin, ba't ko ginagamit yung mga manok ng granules mga kaibigan? Hindi na ho matrabaho. Ihalo mo lang sa 1 kilong booster o stag developer man, pwede na yun. Di katulad nung ano mga kaibigan, yung mag-process ka pa nung Yakult po, nako, medyo matrabaho na yun mga kaibigan. Pero maganda pa rin yun kung talagang kursunada ka. Tingnan mo lang doon sa YouTube mga kaibigan, mayroon naman yun. At saka may nagtanong sa akin mga kaibigan kung paano daw gamutin yung tibak ako mga kaibigan. Yung tibak naman ay hindi natin masabing madaling gamutin po kasi tinatry ko rin yan dati mga kaibigan na injikan. Ang gamot talaga niyan mga kaibigan ay yung medyo sa tibak talaga mga kaibigan. Pag-inject ka doon ng antibiotic, anong antibiotic na injectable mga kaibigan, yung pwede na yung ano po, yung bacteria, pwede yun mga kaibigan. Ipasok mo lang doon tapos takpan mo yung butas ng ano, yung tibak talaga, takpan mo ng kahit duct tape o yung tape na medyo yung malakas dumikit mga kaibigan, yung pang sugat kundi yung pang packaging tape mga kaibigan na parang ano po, yung duct tape na yung gray ang kulay po, yun. Iano mo yun. Yung iba naman mga kaibigan ay lagyan ng ano po, pagkatapos injikan, lagyan yung pangdikit ng sapatos mga kaibigan, yung shoes glue, tapos saka takpan ng duct tape mga kaibigan. Yun lang po, tapos ilagay mo yung manok mo dun sa medyo ano mga kaibigan, yung medyo damuhan po para hindi sila mahirapan kasi ano yun tinatakpan yun mga kaibigan para hindi makalabas yung bakterya sa ilalim po, para dun siya mamamatay mga kaibigan. Yun lang siguro ang purpose dyan. At saka yun lang ang naalaman ko na gamot dyan dati po ay talagang inupirahan ko po, pero kawawa yung manok mga kaibigan kasi mabutas lang yung tapos ano po, medyo kawawa yung manok doon kasi masyadong masakit yun. Biruin mo, kunin mo yung laman doon sa ilalim tapos tutubo pa rin yun. Ang pinaka the best doon mga kaibigan ay injikan mo lang yung tibak talaga, saka takpan mo yung butas doon mga kaibigan, takpan mo ng shoes glue tapos takti po, yun lang mga kaibigan. At saka ilagay mo sa damuhan yung manok mo para medyo matunaw yung ano doon, yung tibak po. Yun lang ang pinaka-effective na gamot ng tibak mga kaibigan. Pero yung operahan mga kaibigan, huwag na po, nakakaawa po sa manok mga kaibigan. Kaya yun lang ang nalalaman natin doon. At saka itong pag-usapan natin mga kaibigan, ito pong, kasi may nagtanong sa akin na ano ba talaga daw ang maganda pang-cross sa ating mga sweaters po, maliban sa roundhead. Kasi alam naman natin pag roundhead ang pinasok po ay talagang mag-ano po, talagang mag-sneak po yun mga kaibigan, talagang mag-click po kasi ang roundhead magaling athletic, may mga ilag, may mga superb na palo at saka accurate ang cutting mga kaibigan. Kaya sa atin dyan, ito kasing roundhead, mahirap din tayo makakuha ng roundhead mga kaibigan, lalo na pag bumibili ka ay yung broodcock ngayon mga kaibigan, kahit sa mga breeder vlogger ay talagang nandun na po sa, nagre-range na po sa 20,000, 15,000. Okay lang yun sa mga kaibigan kung mayroon tayo niyan, kasi makapagbigay tayo ng medyo mura mga kaibigan. At saka
kung gusto nilang sisiw, mayroon tayo dyan, talaga magbigay po tayo, hindi ho masyado mahal kasi alam mo po mga kaibigan, sa lahat ng nagpahulugan po ay nagre-range yan sa mga 20,000, 10,000, 15,000 lang. Tayo lang po ang pinakamura mga kaibigan, totoo yan. Kaya dito po ay tayo ay talagang gusto lang makatulong sa ating mga sabi nung nag-comment mga kaibigan, gusto mo makatulong boss, ibigay mo na lang daw. Huwag naman po mga kaibigan kasi magastos din po yung mga bakuna, yung pagkain po, ibigay natin lang. Nako, mas lalo tayong ibaon dyan mga kaibigan, totoo yan. Kasi sa atin po ay ang maganda talaga pang cross sa mga sweaters po. Mayroon naman mga kaibigan, itong gold po, nako, napakaganda po kasi ang manok na gold mga kaibigan, palagi kong ibinibida itong manok na gold kasi dati pa ho ako nagmamanok ng gold. Talagang para din silang rounded mga kaibigan, may angat, may mga ilag, tsaka pabili ng palo po, tsaka mga kaibigan, multiple ang nila, multiple shuffler sila po, lalo na pag medyo naalanganin sila mga kaibigan doon sa mga gilid ng alanganin, ito mag-ayag bibi po, totoo yan. At saka yung gold mga kaibigan, makita mo, lalo na itong gold na ginagamit ko ngayon mga kaibigan, talaga may mga ilag po, may mga ilag, tsaka angat po, kasi itong babae kong gold na ginagamit ko mga kaibigan, medyo nagsabong sila sa 5K, angat po, tsaka paglapag sa lupa, talagang cutting kaagad mga kaibigan, totoo yan. Kaya ako po hangang-hanga sa gold, maliban po sa kulay niya na kahit anong kulay may cross siya mga kaibigan. May cross mo siya sa sa light na sweaters, ay talagang lalong maglalight ang manok po. At saka kung sa bulik, light na bulik mga kaibigan, ito namang gray. Yun, katulad ng ginagawa ko dati mga kaibigan na gold gray. Nakita niyo yung mga kaibigan, talagang halo nila po, yung multiple sila, at saka may mga ilag po, at saka umaangat sila mga kaibigan. Kaya may sabi ko, lalo na sa mga katulad ko, mga backyard na gilid-gilid boys, walang mga pira, ay kung wala kang rounded mga kaibigan, makahanap ka ng gold. Pero depende din kasi yung sa gold mga kaibigan, may mga gold din kasi mga rusher pero itong gold na nahawakan ko po, sila mga kaibigan, matatalino po, at saka totoo yan. Kahit kumuha ka sa akin ng babae mga kaibigan, i-cross mo sa mga sweaters mo, hindi ka magkakamali po, totoo yan. Kasi itong gold ko mga kaibigan, ito din ang pinasok ko sa gray ko dati. Napakaganda ang lumalabas mga kaibigan, na totoo yan. Sa atin naman dito, pag sinasabi mong ganito yan, ganito, hindi ka makasigurado na ang lumalabas yan ay magaganda po. Pero pag talagang nakuha mo yung tamang mga kaibigan, tamang pangtapat din sa kanya, itong gold mga kaibigan, maganda mo ito maganda mo siya i-cross sa mga lahat ng lahat ng klaseng manok, hindi naman lahat ng klase, lahat ng manok panabong po ay talaga magninik dito sa gold mga kaibigan, totoo yan. Kahit sa gray, kahit sa buli, kahit sa basag na manok, maganda po kasi halos lahat ng process mga kaibigan, sa basag, sa bulik, sa gray ay ko na yan mga kaibigan, na experience ko na yan po. Tsaka magaganda pa ang mga lumalabas manok, magaganda ang kulay nila mga kaibigan. Kasi naisabi ko yan na maganda ang gold pang tapat sa sweater, kasi ang sweater naman ay maraming palo, tapos ang gold marami din ang palo, pero iba po kasi may angat siya mga kaibigan. At saka brine ang manok na gold, kasi sa pagkakalam natin mga kaibigan, itong gold ang origin ito ay galing ito kay Duke Halsey mga kaibigan, totoo yan. Kasi sa Pilipinas naman po ay wala naman tayo. Dati ako talagang ako ay magmamanok talaga. At saka nakita naman natin mga kaibigan sa mga kulay, kahit sa mga Bisayang manok na gala po, wala namang gold mga kaibigan. Meron ng yung tubaon mga kaibigan, pero yung gold wala po. Doon kasi yan ang galing sa mga kaibigan, gawa labas ng bansa po. Ang origin yan mga kaibigan, sa pagkakalam ko po ay kang Duke Halsey po. Baka itong gold mga kaibigan ay may mga limon din to, kasi sila brine, may angat, may mga ilag mga kaibigan, na magpabili ng palo po, totoo yan. Lalo na itong gold na hawak ko mga kaibigan, ay nako, ay talagang mai-recommend ko to, kasi ang galing nila po.
at saka hindi ka ma-board sa palo nila mga kaibigan, totoo yan. Lalo na pag may cross mo sa sweaters po. Kaya sa atin naman mga kaibigan ay lahat tayo ay mga preference naman sa lahat nating mga, sa lahat na binibreed natin mga kaibigan, kasi ang nasa isip natin ay talagang makaproduce tayo ng magagaling at saka magagandang manok po. Sa akin naman mga kaibigan, gusto ko talaga yung magagandang manok, kasi sa forma pa lang ay talagang patay ng kalaban po. Kahit mapatay pa sa atin mga kaibigan ay talagang totoo yun, kasi sa mga Pilipino naman ay alam naman natin na talagang tayo po ay talagang gusto natin yung magagandang forma na manok mga kaibigan, lalo na itong mga gold. Lalo na pag mga kaibigan makarating na yung kinuha ko na pumpkin hats mga kaibigan, mas lalo maganda yun. I-cross mo yun sa gold ako, kasi ang mga pumpkin hats mga kaibigan, yun ay dark ligid ang ginawa ko, picom. Pag makrusan mo yan ng mga yellow league na manok katulad ng sweaters or goldman, ang labas niyan mga kaibigan ay yellow league pa rin po. Totoo yan. Yun lang mga kaibigan, ito lang ang pag-usapan natin sa araw na to. Good morning sa ating lahat po.